Nagbabalik po ang DepEd Hour para sa Math Module number 4 na ihatid sa atin ni Naginang Socorro Villaruz ng Cabu Elementary School at Ginoong Alex Cruz ng Cabanatuan East Central School. Ang module po ngayong gabi ay tungkol sa paggawa ng iba't ibang graphs. Narito po tunghayan natin ang module number 4 ng Mathematics. Magandang gabi, Cabanatuan. Ito po muli ang inyong math katropa, Soc Villaruz. At math kabarkada, Alex Cruz. Para sa ika-4 at huling episode ng Math DepEd Teleturuan. Bago ang lahat, narito ang kasagutan sa nakaraang suliranin sa pagkuha ng perimeter. Tingnan kung tama ang kasagutan. Para sa suliraning isa, ang bakod ng hardin ni Mr. Santos ay may hugis parehaba. Ito ay may habang 14 na metro at lapad na 12 metro. Ano ang perimeter ng hardin ni Mr. Santos? At para sa solusyon, P is equal to 2 multiplied by the length plus 2 multiplied by the width is equal to 2 multiplied by 14 plus 2 multiplied by 12 is equal to 28 plus 24. P is equal to 52 meters. Ito ang perimeter ng hardin ni Mr. Santos. Balikan naman natin ang suliraning dalawa. Ang isang parisukat na lote ay may perimeter na 24 meters. Ang katabing lote nito na isang parihaba ay may sukat na 8 by 4 meters. Aling lote ang may mas malaking sukat? Ilang metro ang laki nito? Para sa ating solusyon, P is equal to 2 times length plus 2 times width equals to 2 times 8 plus 2 times 4. Kaya ang perimeter ng panisukat na lote ay 24 meters. At ang katabing lote ay mayroon ding perimeter na 24 meters. So, dahil sa isinagawang solusyong ito, ang dalawang lote ay pareho lamang ng sukat na 24 meters. Magaling! Tamang lahat ang inyong sagot. Kaya para sa inyo, excellent! Para sa ating pagpapatuloy, narito na ang aking partner, Alex Cruz, upang talakayin ang nilalaman ng ating ika-4 na module, pangangasiwa at pag-aanalisa ng mga datos gamit ang iba't ibang graph o talaguhitan. Para sa unang uri ng graph, ito ay ang line graph o talangguhit. Ito ay isang uri ng talaguhitan na gumagamit ng linya para maipakita ang pagkakaugnay ng mga datos na pinaghahambing. Ipinapakita ng linya kung paano nagbabago ang bilang, dami o sukat ng mga datos sa magkaibang panahon o pangyayari. Ang line graph ay may 5 bahagi gaya ng sumusunod. Una, pamagat o title. Nagsasabi kung tungkol saan ang graph. Pangalawa, iskala o scale. Ito naman ay bilang na nagpapakita ng unit na ginamit sa graph. Pangatlo, pananda o label. Makikita ito sa gilid at ilalim ng graph at nagsasabi kung anong uri ng datos ang nasa graph. Pang-apat, tuldok o points. Ang dot na nagpapakita ng mga datos. At ang pang-5, linya o line. Ito naman ay nag-uugnay sa mga tuldok o dots. Paano ba ang paggawa ng line graph? Halimbawa, nais mong igawa ng line graph ang resulta ng test sa math ng iyong kamag-aral. Una, itala ang mga datos sa talalayan o table upang maging mas madali ang pag-aanalisa tulad nito. Para sa unang pagsusulit, ito ang nakuha ni Frank, 75. Sa pangalawa, 80. Sa pangatlo, 100. Pang-4, 95. Pang-5, 90. At ang pang-6, 95.
Pangalawa, gamitin ang mga datos sa talahanayan at pumili ng angkop na scale. Ang scale ay laging nagsisimula sa 0. Iguhit ang scale at isulat ang pananda sa vertical axis o guhit patayo. Gayon din sa horizontal axis o guhit paalam. Itakda ang mga dots o tuldok sa graph at pagugnayin ito ng linya. Isulat ang pamagat ng line graph. Mula sa mga akbang na isinagawa, narito ang nabuong line graph. Batay sa line graph, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, anong marka ang nakuha ni Frank sa ikalawang test? Paano ito sasagutin? Hanapin ang bilang 2 sa guhit paalam at dumako pa itaas hanggang makita ang tuldok. At ang sagot, 8. Pangalawa, pang ilang test ang pinakamataas ang nakuha ni Frank? Ano ang nakuha niya at marka? Ang sagot, pangatlong test at ang nakuha marka ay 100. At para sa ikalawang uri ng graph, ito ay ang bar graph. Ito ay isang uri ng talaguhitan na ginagamit sa paghahambing at pagpapakita ng kalakaran ng sukat. Nagpapakita ito ng kaugnayan ng mga ideya o paghahambing ng magkaugnay ng mga ideya. Tulad ng line graph, ito ay pinupuri ng mga bahaging pamagat, pananda, scale o skala, at bar na bilang isang ruler na nagpapakita ng bilang o sukat ng mga datos. At para sa mga akbang sa paggawa ng bar graph, halimbawa, gagawa ka ng bar graph ng mga paboritong laro ng mga mag-aaral. Una, itala sa talanayan ang mga nakalap na datos upang mapadali ang pag-aanalisa. At narito po ang mga datos na nakalap ng mga mag-aaral. Baseball, 25. Basketball, 18. Gymnastics, 14. Soccer, 28. Tennis, 12. Pangalawa, gamitin ang mga datos sa talanayan sa paggawa ng angkop na scale. Simula ng scale sa 0. Iguhit at lagyan ng pananda ang scale sa mga guhit patayo at pahalang. Iguhit ang mga patayong bars na kakatawan sa bawat bilang. At ang panghuli, isulat ang pamagat ng bar graph. Mula sa bar graph, sagutin ang mga tanong. Una, ilang mag-aaral ang may gusto ng larong baseball? Ang sagot, 25. Pangalawa, anong laro ang pinakagusto ng mga mag-aaral? Ang sagot, soccer. Tamang lahat ang inyong sagot. Pagpapatunay lamang na naunawaan natin ang tinalakay na aralin. At sa punto ito, ay pansamantala natin puputulin ang ating talakayan upang bigyan ng daan ang mahalagang paalala mula sa ating minamahal na mga takapagtaguyod. Nagpas na ako't nag-hi. Mukhang busy-busy ka dyan sa ginagawa mo, ah. Ano yung pinagkakaabalan mo, anak? May assignment ko na sa tamis sa economics, eh. Tungkol po dun sa tamang pagbabayad ng buwis? Oh, I'm sure naman, ipinaliwanag ng teacher kung papaano at ano ang mga konsepto na nakapalog sa tamang pagbabayad ng buwis. Nay, hindi mo nga po naintindihan, eh. Ganito lang yan, anak.
Anak, sa bawat pagbabayad ng buwis ng mga mamamayan, ay may mga serbisyong pampubliko na ibinabalik sa mga tao. Serbisyong pampubliko, Nay? So, ibig sabihin, yung mga binabayad ng mamamayan, bumabalik din po sa kanila? Tama. Halimbawa, katulad ng pagpapagawa ng mga tulay o mga daan. Para halimbawa mga ani ng mga mamamayan mula sa Tumana o sa Bukid ay nadadala sa mga pamilya para maibentaan. Galing po pala yun. Ano pa po, Nay? Isang halimbawa yung sa health and sanitation. Di ba, katulad ng nanay mo ngayon, di ba kayo nagdadalang tao? Libre ang mga anti-tetanus toxoid. Kahit na yung mga baby, di ba, yung mga BCG, yung mga unang dapat na proteksyon ng bata, ay libre para galing sa mga health center. Nay, ako po, bilang estudyante po ba, ano po ang maaari kong maging pakinabang? Hindi naman po ako nagbabayad ng buwis. Naku, napakagandang katanungan ng sinabi mo. Alam mo ba, dito sa ating lungsod, napakaswerte ng mga mag-aaral. Bakit naman po, Nay? Kasi bawat buwis na binabayaran ng mga kabanatuenyo ay merong 1% na pumupunta sa SEF. Nay, ano naman po yung SEF? Ang SEF ay Special Education Fund. Ang bawat buwis ng mga kabanatuenyo, 1% ng mga bawat buwis na binabayaran ay pumupunta rito. Nay, ano naman po ang makukuhang benefit sa SEF? Marami, anak. Tulad halimbawa, kung tayo ay may kakapusan sa guro na magtuturo ng isang asignatura at hindi may provide ng agency ang pag-hire sa isang teacher, nagkakaroon ng tinatawag na LSB o Local School Board. Ibig sabihin, mula sa SEF ang magpopondo para sa pagpapasweldo ng mga teacher na hawak ng isang asignatura. Maganda din po pala yun, Nay. Tama. At bukod doon, meron pa silang tinatawag na sports development. Ibig sabihin, kung ano mga mag-aaral ay nanalo sa pampalakasang paligsahan sa district at division at mapupunta sa Kraraa, sigurado may suporta mula sa SEF. Pati na rin ang pagbili ng mga kagamitan, yung mga materials na pwede para sa pag-aaral at pagkakatuto ng mga mag-aaral. Ang mga operation, maintenance at pati na rin ang construction ng mga school rooms o building ay kaya rin i-provide ng mga SEF. Kaya nga ba, di ba, hindi na nagkaklase under the mango tree ang mga batang nag-aaral sa kabanatuan. Napakalaki po pala ng benefits na makukuha ng mga mag-aaral sa mga nagbayad ng buwis. Tama. At ito pa ang isang trivia, ha. Alam mo ba, kayo lang, na mga mag-aaral, ang mga kabanatuenyo, ang hindi nagbabayad para sa ating energy bill. Kaya ang mga nakukonsumo nating kuryente, hindi nyo naman binabayaran. Hindi naman naniningil si teacher ng bayad sa kuryente, di ba? Ibig sabihin, napakalaki po talaga ng mga pakinabang ng mga buwis. Tama, anak. Kaya dapat ang lahat ng mga kabanatuenyo ay maging masigasig sa pagbabayad ng tamang buwis sa tamang halaga at sa tamang oras. Kaya dapat, buwis na binabayaran sa edukasyon may kapupuntahan. Matutunghayan naman ninyo ang ating katropa, Soc Villaruz, para ibigay sa inyo ang iba pang kasanayan sa pag-aanalisa at pangangasiwa ng mga datos gamit ang iba't ibang graph. Maligayang pagbabalik mga katropa. Atin namang talakayin ang dalawa pang uri ng graph o talaguhitan. Para sa ating ikatlong graph, ang pie graph o talaguhitang pabilog. Ito ay isang talaguhitan na gumagamit ng pie slices upang maipakita ang paghahambing ng mga bahagi ng isang pangkat ng datos bilang porsyento ng buong pangkat. Halimbawa, nagsagawa ka ng survey sa ilang kaibigan kung anong uri ng palabas ang kanilang paborito. Narito ang kinalabasan ng survey. Makikita sa ating talahanayan ang mga paboritong palabas. Comedy, may pumili na 4, action, 5, romance, 6, drama, 1, at para sa science fiction, 4. May ipapakita ito sa pie graph ng ganito. Paano ito na isagawa? Tutukan ang mga sumusunod na hakbang. Una, itala ang mga datos sa talahanayan
hatiin ang kabuuan tulad nito. Pangalawa, hatiin ang value sa total at i-multiply sa 100 para makuha ang bahagdan o percent. So, tingnan sa ating halimbawa. Pangatlo, alamin kung ilang degrees ang bawat pie slice o pagkakahati. Ang isang buong bilog ay may 360 degrees, kaya maaari lang gawin ang paghahati. I-multiply ang porsyento sa kabuuang degree tulad ng makikita sa ating talahanayan. At sa huli, isagawa na ang pagguhit gamit ang protractor tulad nito. Sa kabuuan, ito ang kinalabasan ng pie graph. Tandaan, ang pie graph ay isang madaling paraan upang maipakita ang mga datos o impormasyon na nais ipahayag. Sa pie graph na nakikita, ay agad malalaman kung ano ang paboritong palabas ng nakararami, gayon din ang di gaanong paborito. Batay sa pie graph, anong palabas ang pinakapaborito ng nakararami? Sagot, wow, romance. Alinangan ang di gaanong gusto ng nakararami dahil kaunti lang ang pumili nito? Sagot, drama. Sa pamamagitan ng natalakay na mga paraan, ay maaari na tayong makagawa ng sarili nating pie graph. Kaya't mga katropa, magsimula na sa pagkalat ng mga datos. At para sa ating ika-4 na graph, ang pictograph. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng mga bilang ng datos gamit ang mga kaugnay na larawan o simbolo. Ito ay may 4 na bahagi. Ang title o pamagat, nagpapaliwanag kung tungkol saan ang graph. Symbol o simbolo, ang larawan na kumakatawan sa bilang ng datos na nais ipakita sa graph. Label o pananda, nagsasabi kung anong uri ang datos na nais ipakita sa graph. Ang key o katungkulan, nagsasabi ng bilang na kumakatawan sa larawan o simbolo na ginamit sa graph. Halimbawa, narito ang pictograph na nagpapakita ng pinakagustong kulay ng sasakyan ng mga tao. Kulay ng mga sasakyan, black, gray, blue, red, white, at green. Ano ang katumbas na bilang ng ginamit na simbolo? Sagot, bawat isa nito ay 10 at ang kalahati naman ay 5. Ang kulay ng sasakyan ang pinakagusto ng mga tao. Makikita sa ating pictograph, gray ang pinakagusto ng mga tao. Ilang tao ang may gusto ng kulay red? Makikita din sa ating pictograph, 15 tao ang may gusto ng kulay red. Anong kulay ang pinakakaunti ang may gusto? So, makikita din sa ating pictograph na ang pinakakaunti na kulay ay ang green. Mga paraan sa paggawa ng pictograph. Una, itala ang bawat kategorya ng datos na nakala. Nag-survey ka kung anong flavor ng ice cream ang pinakamabili. Vanilla, 60. Chocolate, 90. Strawberry, 35. Ube, 55. Makapuno, 70. Ikalawa, pumili ng larawan o simbolo na kakatawan sa bilang ng datos. At ito ang simbolo na napili. Ikatlo, pumili at itakda ang key o katungkulan na gagamitin. Sa ating key, ang bawat buong simbolo ay kumakatawan sa 10 bilang at ang kalahating simbolo ay kumakatawan naman sa 5 bilang. Iguhit ang mga larawan na kakatawan sa bilang ng bawat datos. Itala ang label o pananda. Isulat ang title o pamagat at ang key na gagamitin. Ito ang kabuuan ng nabuong pictograph. Ito ang kabuuan ng nabuong pictograph. Sa ating pamagat,
Pinakamabiling flavor ng ice cream. Vanilla, 60. Chocolate, 90. Strawberry, 35. Ube, 55. At makapuno, 70. O, di ba mga kabarkada, nakaka-enjoy ang paggawa ng pictogram. Nag-enjoy na tayo, natuto pa. Dito po nagtatapos ang ating talakayan. Sana po, sa aming munting nakayanan ay nakatulong kami sa paghinang ang ating kaalaman at kasanayan sa asignaturang Mathematics. Sa ngalan po ng ating minamahal na tagapamatnubay sa Mathematics, Ma'am Priscilla Sanchez, ito po muli ang inyong math katropa, Soc Villaruz. At Math Kabarkada Alex Cruz na nagsasabing, Mabuhay po tayong lahat. Magandang gabi At marami pong salamat. Remember, math is fun. God bless.